Kilala ang San Pablo City sa Laguna bilang City of Seven Lakes. Pero sa likod ng mga lawa at lumang bahay, may isa pang kwento na unti-unting binubuhay ng mga artist, historian, at cultural advocates ng lungsod. Tinatawag nila itong SAPAC o San Pablo Art Circuit. Isa itong creative movement na nagdurugtong sa iba't ibang art space, heritage house at cultural destination ng San Pablo. At syempre, sinimulan namin ang journey na to sa Casa San Pablo. Pagpasok pa lang, ramdam mo na agad yung warm at artistic vibe ng lugar. Parang sa bawat sulok may sariling kwento. Mula sa paintings, sculptures, hanggang sa mga handcrafted pieces ng mga local artists. Hindi lang siya gallery. Pwede ka rin mag-pottery, sumali sa mga art workshop, or kahit magstay ka dito to escape mula sa city life. At isa sa pinaka-interesting experience namin dito ay ang pagtikim ng kulawo. Isang traditional dish na gawa sa grilled eggplant. Pero ang pinakakakaiba, iniinit nila ang niyog gamit ang nagbabagang uling bago kunin ang gata. At yon ang sinasabaw nila sa tortang talong. Simple pero sobrang flavorful. Next stop namin ang Sulyap. To be honest, nakapunta na ako dito before. Pero iba pa rin kapag na-explore mo ang lugar. Bukod sa kanilang restaurant, may art gallery na rin pala sa loob kung saan makikita ang iba't ibang artworks ng mga Pilipino artist. Pero ingat lang mga kabiyahero, hindi dahil baka makagat kayo ng napakalaking langgam na to, kung di baka bigla kayong ma-inlove sa mga artworks dito. Dahil hindi lang presyo ang mahal dito mga kabiyahero, pati mga halaga ng sining at kwento ng bawat artist. Nagpunta rin kami sa Comicero Museum, ang kauna-unahang comics museum sa Pilipinas na dedicated sa Filipino comics. Para kang bumalik sa panahon na nagbabasa ka ng mga classic na kwento at characters na kinalakihan ng maraming Pilipino. Sumilip din kami sa Fully Malbar Mansion, isang ancestral house na tahimik na nagbabantay ng kasaysayan ng lungsod. At syempre, hindi pwedeng hindi natin bisitahin ang Diwata Nature Resort. Pangatlong beses ko na dito, pero sa bawat balik ko, mas dumadami pa yung activities na pwede mong gawin. Meron na pala akong vlog dito mga kabiyero. Kung gusto nyo makita yung full experience namin dito, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Dito naman kami nagstay sa Auravel Grande. Perfect place para magpahinga pagkatapos ng isang buong araw ng pag-i-explore. Second day namin, nagpunta kami sa Paraiso de Avedad. Napasabi na lang talaga ako dito na meron palang ganto sa San Pablo, Laguna. Ang ganda at sobrang laki talaga ng place. Hindi mo kakakalain na nasa San Pablo, Laguna ka lang eh. At ang dami din pwedeng gawin dahil meron silang mga rooms, art gallery at meron din silang restaurant dito sa loob. At bago matapos ang trip na to, bumisita rin kami sa isa sa pinakasikat at legendary Filipino designer na si Patis Tesoro. Sayang lang nung dumating kami ay wala siya dito, pero ang gaganda talaga ng mga damit na gawa nila. At oo mga kabiyero, hindi talaga siya mura. Pero alam mong bawat piraso ay may kasamang history, craftsmanship at Filipino elegance. Sa 2 araw na pag-ikot namin sa San Pablo, isang bagay lang ang napagtanto ko. Ang isang lungsod ay hindi lang tungkol sa mga lugar na pwedeng puntahan, kung hindi sa mga taong patuloy na lumilikha, nag-aalaga at nagbibigay buhay sa mga kultura nito. At dito sa San Pablo City, masasabi ko talagang buhay na buhay ang sining. At muli, eto sa The Biyahero. Bye!